Hello po sa lahat ng ating mga manunood, especially sa ating mga brothers and sisters in Christ. A blessed day to all of you po. So, Bible reading ulit po tayo kasi ito talaga yung ministry ko na po, ang mag-share ng Word of God through Bible reading. Hindi lang yung paisa-isang verse, kundi babasahin natin yung chapter, di ba? And verses in the chapter. Kasi nasa Book of Romans po tayo. Now, nasa chapter 8 tayo. So, tatapusin natin yung Book of Romans para malaman natin kung anong sinasabi ng author ng book na ito. Si Paul, ang author nito. Ano po? So, para malaman natin yung mga tinuturo sa atin, mga salita ng Panginoon na dapat nating malaman at maintindihan. So today, ang pag-uusapan natin, ang buhay na kasama ang banal na espiritu. Paano nga ba mamuhay kasama ang banal na espiritu? At paano makikita na ang banal na espiritu ay nasa atin, nasa buhay natin, nasa puso natin? Ano po? So tara, pag-usapan natin yan ngayon at magbabasa tayo sa chapter 8 Romans. So wait lang po ha. Okay, dito na po tayo sa Romans chapter 8. And ayon dito, English po ito, natatagalogin ko na lang para sa iba na maintindihan lalo. Ano po? So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. And because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. So ano pong ibig sabihin nan? Sabi dito, wala na daw pong condemnation or judgment, wala nang paghuhusga sa atin na mga kasanib o kasapi or pag-aari na, in short, pag-aari na, those who belong to Christ, na tayo na mga pag-aari na ni Kristo. Ano po? Ni Jesus Christ. Wala nang paghuhusga, wala nang condemnation. And because you belong to Him, at dahil pag-aari na tayo niya, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Ibig sabihin, dahil pag-aari na tayo ni Jesus, ang kapangyarihan ng life-giving Spirit, sino ito? Ano to? Ang kapangyarihan ng Holy Spirit, life-giving Spirit, has freed us. Pinalaya na tayo from the power of sin, mula sa kapangyarihan ng kasalanan na nagdadala sa atin sa kamatayan. Ano po itong kamatayan? Ito yung pagkakalayo natin sa Diyos. Na dahil sa kasalanan ay nawawalan tayo ng relasyon at nalalayo tayo sa Diyos at hindi tayo nagiging anak ng Diyos dahil sa kasalanan. Pero dahil kay Jesus, dahil sa pagkamatay niya sa krus, na dumanak yung dugo niya sa krus, yun ang naging pambayad niya upang tayo ay mapalaya sa pagkakasala. Dahil dinala lahat ni Jesus ang ating mga kasalanan. Kaya tayo ay muling nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, sa Amang Diyos. So, ituloy natin. The law of Moses was unable to save us because of the weakness of our sinful nature. So ayon dito, yung batas daw ni Moses, yung binigay ni Lord na 10 Commandments, ano po, was unable to save us, ay hindi tayo naligtas because of the weakness of our sinful nature. Dahil sa kahinaan ng ating mga makasalanang pita. Kasi yung 10 Commandments, brothers and sisters, and to all my viewers, hindi natin lahat yan masusunod. Magkasala ka lang ng isa doon, lahat yan ay sira na. So, hindi tayo maliligtas sa 10 Commandments na yon na binigay. No? Pinagsama-samang, ano na po yon, General Commandment, the moral commandments ni Lord para sa atin. So, walang maliligtas kung sa batas ni Moses, sa batas ng Diyos na binigay kay Moses para sa atin, kung yun ang pagbabasihan natin. Ano po, hindi tayo maliligtas dahil sa ating sinful nature.
So ito, magmura ka lang, kasalanan na yon, di ba? Mag-isip ka lang ng di maganda sa kapwa, kasalanan na yon. Makapagsalita ka lang ng di maganda sa kapwa, kasalanan na yon. Magalit ka lang, di ba? Yung magtanim ka lang ng galit sa kapwa, hinanakit at kung ano-ano pang mga kasalanan ng puso. Yung mga kasalanang hindi nakikita, ano po? Kasi yung mga kasalanang nakikita ay pwedeng madaya yun eh. Kunyari, hindi ka nagnanakaw. Kunyari, hindi ka ganito. Pero yung mag-isip ka lang ng kukunin mo yung isang bagay sa isang tao, mainggit lang tayo, yan po ay sinful nature natin. Kaya walang maliligtas. At maraming salamat sa Panginoon pagkat ibinigay niya si Jesus sa atin. Ano po? So, nililinaw ko lang po na walang maliligtas sa batas ni Moses. Ano po? Yung 10 Commandments yan. Walang maliligtas. Tanging si Jesus lamang ang makakapagbigay ng kaligtasan sa atin. So God did what the law could not do. So ginawa ng Diyos ang bagay na hindi kayang gawin ng batas sa atin. He sent His own Son in a body like the bodies we sinners have. So pinadala niya si Jesus sa pamamaraang katulad natin na mga tao na may katawang lupa na nagugutong, katawang lupa na may kahinaan. So pinadala ng Panginoon si Jesus dito sa lupa upang maging alay, upang maging alay at kabayaran ng ating mga kasalanan. So wala tayong ligtas kasi, wala tayong maidadahilan kasi pinagdaanan lahat ni Lord Jesus ang mga kahinaan na meron tayo. Pero lahat yun ay nalagpasan ni Jesus kasi nga siya ay anak ng Diyos. Siya lang yung perfect na offering para sa ating mga kasalanan. Perfect na pambayad ng penalty sa ating mga kasalanan. Dahil di ba dati, tuwing magkakasala, mag-aalay ng dugo ng animals, mag-aalay ng mga perfect animals. Walang bahid, walang kapintasan. So yun ang kabayaran. At paulit-ulit yung tuwing magkakasala. Pero dahil kay Jesus, once and for all, ay tinubos niya tayo. Yung past, yung present, and future sins natin. Tinubos niya tayo. Yun kung tatanggapin natin si Jesus. Yun sa mga tumanggap kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas at tagapagbayad ng ating mga kasalanan. Yun kung tatanggapin si Jesus.